Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ng ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang gabang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 1049 ng Ride on the Ministry, araw po ng Monday, Lunes, May 20, 2023. Yes, ang Ride On the Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito sa banal na presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, and praise the Lord. Maraming salamat po, Diyos, sa buong nagdaan na buong linggo. Lalo na, Panginoon, ang nakalipas na araw po ng linggo ng pananambahan at maging ang buong magdamag na ito. Narito kami uli, O Diyos, sa iyong banal na harapan, handang harapin ang buong panibagong linggong ito na aming tatahakin. Samahan po ninyo kami, pangunahan at pagpalain maging ang gawain na ito at sa bawat gawain namin araw-araw. Sa iyo namin ipinagkakatiwala, iniaalay sa tanging pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Tayo po ay magpuri muna sa banal na pangalan ng Panginoon. Gising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Gising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas
ko ay nanggagaling sa'yo, nanggagaling sa'yo. Tunay, Panginoon, na lakas namin nanggagaling sa inyo. Marapat lamang na puso namin ay nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat. Salamat po, Panginoon, sa nag-compose ng awit na ito. Gayon din, Panginoon, sa musika na siyang inaawit namin. Samahan niyo kami, O Diyos, sa aming pagkaing espiritual. Sa tanging pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Siyempre, gayon din ang bawat isa sa atin. Purihin ko natin ang ating Panginoon Diyos. Tunay nga naman na napakabilis ng araw. At ngayon ay Monday. Excuse me po. Well, akala natin na kung saan ay magtuloy-tuloy po ang mga ulan, pero purihin po natin ang Panginoon Diyos sapagkat aking nakikita ang sinag ng araw sa pagkakataon na ito. Ngayon, ang ating pong tatalakayin sa ating devotion ay meron pong kinalaman about the fearful heart. Na ang ating susing talata ay masusumpungan po natin sa Joshua chapter 5 verses 1, verse 1. At para mas lalo natin maintindihan ng konteksto natin ng passage na ito, ay maganda na kung saan ay ating pong tingnan ang sinasabi ng Joshua chapter 4 verses 24 hanggang verse 1 ng chapter 5. Well, na yan po ay merong kinalaman sa inilagay ang mga batong alaala. At ang sinundan ng passage na yan, ang buong chapter 3 naman ay ang pagtawid nga ng Israel sa Jordan. Well, tingnan natin kung ano po ang sinasabi ng Joshua chapter 1 hanggang chapter 5 verse 1. At nangyari ng ganap ng nakatawid sa Jordan ang buong bansa, sinabi ng Panginoon kay Josue, kumuha ka ng 12 lalaki sa bayan, isa sa bawat lipi. At iutos ninyo sa kanila, kumuha kayo ng 12 bato mula rito sa gitna ng Jordan, mula sa dakong matatag na tinatayuan ng mga paa ng mga pari at dalhin ninyo at ilapag sa dakong tinigilan ninyo sa gabing ito. Kanya tinawag ni Josue ang 12 lalaki na kanyang inihanda sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat lipi. At sinabi ni Josue sa kanila, duman kayo sa harapan ng kaban ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng Jordan. Pasanin ng bawat isa sa inyo ang isang bato na sa kanyang balikat ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. Upang ito'y maging isang tanda sa gitna ninyo na kapag tinanong ng inyong mga anak, sa panahong darating, anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito?
Inyong ang sasabihin sa kanila sapagkat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harapan ng kaban ng tipan ng Panginoon. Nang iyon ay dumaan sa Jordan, ay nahawi ang tubig ng Jordan at ang mga batong ito ay magiging alaala sa mga anak ni Israel magpakailanman. Ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa iniutos ni Josue at pumasan ng 12 bato mula sa gitna ng Jordan gaya ng sinabi ng Panginoon kay Josue ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak na Israel at kanilang dinala sa dakong kanilang tinutuluyan at inilapag ang mga iyon doon. At si Josue ay nagpasalansan ng 12 bato sa gitna ng Jordan sa dakong tinayuan ng mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaban ng tiban at ang mga iyon ay naroon hanggang sa araw na ito. Ang mga pari na nagdadala ng kaban ay tumayo sa gitna ng Jordan hanggang sa matapos sabihin ni Josue sa bayan ang bagay na iniutos ng Panginoon ayon sa lahat ng iniutos ni Moises kay Josue at ang bayan ay tumawid na nagmamadali. Nang ganap ng nakatawid ang buong bayan, ang kaban ng Panginoon at ang mga pari ay itinawid sa harapan ng bayan. Ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay tumawid na may sandata sa harapan ng mga anak ni Israel gaya ng sinabi ni Moises sa kanila. May 40,000 na may sandata sa pakikipagdigma ang tumawid sa harapan ng Panginoon na patungo sa pakikibaka sa mga kapatagan ng Jericho. Nang araw na iyon ay di nakila ng Panginoon si Josue sa paningin ng buong Israel at sila'y gumalang sa kanya gaya ng kanilang paggalang kay Moises sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na sinasabi, iutos mo sa mga pari na ang nagdadala ng kaban nang patotoo na sila'y umahon mula sa Jordan. Kaya't nag-utos si Josue sa mga pari, umahon kayo mula sa Jordan. Nang umahon mula sa gitna ng Jordan ang mga pari na nagdadala ng kaban ng tiban ng Panginoon, at nang tumuntong sa tuyong lupa ang mga talampakan ng mga paa ng mga pari, ang tubig ng Jordan ay bumalik sa kanilang lugar at umapaw sa pangpang na gaya ng dati. Ang bayan ay umahon mula sa Jordan ng 10 araw ng unang buwan at humimpil sa Gilgal sa hangganan silangan ng Jericho. Ang 12 bato na kanilang kinuha sa Jordan ay isinalansan ni Josue sa Gilgal. At siya ay nagsalita sa mga anak ni Israel, kapag itinanong ng inyong mga anak
sa kanilang mga magulang sa panahong darating, anong kahulugan ng mga batong ito? Inyo ngang ipapaalam sa mga anak ninyo na sinasabi ang Israel ay tumawid sa Jordan, ito sa inyong sa tuyong lupa, sapagkat tinuyo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig ng Jordan sa harapan ninyo, hanggang sa kayo nakatawid, gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na pula na kanyang tinuyo para sa amin hanggang kami ay nakatawid, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa na makapangyarihan ang kamay ng Panginoon, upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman. Nang babalitaan ng lahat ng mga hari ng mga Amoreyo na nasa kabila ng Jordan sa dakong kanluran, at ang lahat ng mga hari ng mga Kanineyo na nasa tabing dagat, kung paanong pinatuyo ng Panginoon ng tubig ng Jordan hanggang sa harapan ng mga anak ni Israel, hanggang sa sila'y nakatawid, nanlumo ang kanilang puso at sila'y nasiran ng loob dahil sa mga anak ni Israel. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng tekstong ito. Gayon din ang pagkarinig. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Alam ninyo, kapag tumatalagay tayo sa Old Testament, ay hindi maaari na isang verse ang tinitingnan, kundi yung konteksto na nakapaloob sa isang verse. Mga karay doon sa Panginoon. Yes, yung verse 1, yung panghuling binasa ko sa inyo. Naulitin natin ng mabalitan ng lahat ng mga hari ng mga Amoreyo na nasa kabila ng Jordan sa dakong kanluran, at ang lahat ng mga hari ng mga Kanineyo na nasa tabing dagat, kung paanong pinatuyo ng Panginoon ang tubig ng Jordan sa harapan ng mga anak ni Israel, hanggang sa sila ay nakatawid. Nanlumo ang kanilang puso at sila'y nasiran ng loob dahil sa mga anak ng Israel. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang ating topic nga ay about a fearful heart. Yes, takot na puso, sa ibang lingwahe ng lumo na puso, o dili kaya'y balisa na puso. At sa kabilang dako naman ay meron din tinatawag na fear unto the Lord. Yes, yung merong takot naman sa Diyos. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, napakahalaga itong pag-uusapan natin. Na tingnan natin kung paano natin matalagay sa payak o maikling magiging devotion natin. Kung inyo pong maalala, yung isang bahagi ng mahaba-haba na ating pong binasa, katulad po ng verse 26. Yes. No, verses 5 and 6. Na ganito ang sinasabi po. At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. At nagsalita si Josue sa mga pari, buhatin ninyo ang kaban ng tipan. Mauna kayo sa bayan at kanilang binuhat
ang kaban ng tipan at nauna sa bayan. Well, alam naman natin kung gaano kaimportante ang kaban ng tipan sa Old Testament, sa buhay at paglalayag ng bayang pinili ng Diyos. Mula sa Ehipto hanggang sa sila'y makarating sa lupang ipinangako. Yan ay mahalaga sa kanila. At sa napakalawig na maraming kanilang masalimot na pinagdaanan bilang bayan ng Diyos. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, tunay nga naman na ang Diyos ay kumikilos. Tunay nga naman ang Diyos na hindi lamang siya ang gumagawa ng lahat para sa kanyang bayan. Pumili siya ng magiging tagapanguna. Si Moises noon, sinundan ni Josue at sa napakarami pang kinasangkapan ng Diyos sa kalaunan. Ngayon, napakahalaga yung sinabi mismo dito ni Josue sa bayan. Unang-una, magpakabanal kayo. Yes, importante po yan. Magpakabanal kayo. And then, secondly, sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Diba? Hindi lamang po sa New Testament ang napakaraming mga kababalaghan ang nangyari. Even in the Old Testament, so many miracles, so many kababalaghan na ginawa ng Panginoon from the beginning to date. Yes, pagkaray doon sa ating Panginoon. Ngayon, kapag ang bayan nga ng Diyos, maging tayo na mananampalataya na kabahagi ng pinalawak ng Diyos na kanyang bayan. Yes, truly, we can indeed, witness and even to experience wondrous acts of the Lord, miracles of the Lord, goodness of the Lord. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, at diyan nakikita, nararanasan ang mga possibilities, victorious possibilities of God na kanyang ginagawa. But it needs for His people, His chosen nation, including us, na magpagabanal. Mga kapatid sa ating Panginoon. Well, truly, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, God desired that His people, His chosen nation, including us, that always be concerned, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, patungkol mismo sa pananampalataya ng ating mga anak. And of course, ang ating pananampalataya mismo sa Panginoon na ipinapasa-pasa from one generation to another generation. And that's indeed the mandate if we read Deuteronomy chapter 6 verse 7 in the Old Testament, mga kapatid sa Panginoon.
Kinakailangan na magtiwala ang bayan ng Diyos. Kinakailangan na pagtiwala ang mga lingkod ng Diyos. Kinakailangan na magtiwala ang mga anak ng bawat anak ng lahat ng kabahagi ng bayan ng Diyos kasama po at tayo. Di ba mga kapatid sa ating Panginoong Diyos? Sapagkat how can we really see and witness and experience about that kababalaghan na gagawin ng Diyos sa buhay natin? If we don't have that faith in Him, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, with the tenacity of being in the Lord, being in His Word, and being that life to live a holy life, a righteous life before the sight of the Lord. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, dito ay napakahalaga sapagkat merong binabanggit dito sa ating binasa na passage about the stones of remembrance. Yan ay napakahalaga sa kanilang lakbayin, napakahalaga sa kanilang religiosity, napakahalaga sa kanilang paglalayag. Mga kapatid sa Diyos, hindi lamang yung tipan na yun na kung saan ay binubuhat-buhat ng mga pari, kundi ang inilagay na mga batong alaala. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, the stones of remembrance, my dear friends, in the Lord, set upon the bank of the Jordan. Mga kapatid sa Diyos, na kung saan ito ay talaga naman nag-provide ng napakahalagang pagtitipon para sa bayan ng Israel. Nang sa gayon, ang mga magulang ay inaasahan na kung saan ang kanilang mga tungkulin upang turuan ang kanilang mga anak. At ang mga batong iyan ng alaala ay magpapaalaala sa bawat magulang na kinakailangan na turuan, ituro nila sa kanilang mga anak. Ang alin? Well, about God's power. Patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Yes, magpakabanal kayo. Yes, that mandate from God to Moses, to Joshua, and to the people of God, especially the parents, mga kapatid sa Diyos, na magpakabanal kayo, it should be teach to the children. Yes, it should be taught to the children, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalagan ang Panginoon sa inyo. Well, mga kapatid sa Panginoon, diyan natin makikita kung gaano ka-powerful ang Diyos na ito na ating pong sinasampalatayan. Ang Diyos na hindi lamang gumagawa ng kababalaghan sa kinabukasan, kundi Diyos na gumawa na ng kababalaghan sa nakaraan, at gayon din na patuloy na gumagawa ng kababalaghan sa pangkasalukuyan, at gayon din sa panghinaharap. Di ba nararapat lamang na ibulalas natin ng ating pagpapasalamat, pagpupugay sa Diyos na ito, kung paano ginagawa ng Diyos na iyan.
sa napakaraming kaparaanan, sa napakaraming kawagasan at sa napakaraming kaparaanan kung sino-sino pa ang kanyang mga kinakasangkaban. Not only Moses, not only Joshua, and even the others na naging matapat sa kanya. It may be you and me and all of us na kakasangkapanin ng Diyos upang sa ganon ay makita, matunghayan ang kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng maaari niyang gawin upang mahayag, madakila ang kanyang banal na pangalan. Kaya napakahalaga na ang monumental stones of remembrance na kung saan that was indeed set up on the bank of the Jordan, that indeed provided that very important, relevant occasion for parents, mga kapatid sa Panginoong Diyos, to teach their children patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. At gayon din patungkol sa katapatan ng Diyos. Well, about God's power and about God's faithfulness. In history, at gayon din sa lahat ng tao, lalo na ang kanyang mga pinili, gayon din tayo, di ba naranasan din natin at patuloy natin naranasan ang pagkilos, ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos na ito. Kaya nga po sa pamagitan ng pagtuturo na ipinapaalaala ng mga batong ito ng alaala sa mga anak, ito ay magiging pagkakataon, mga ka-ride-on sa Panginoong Diyos, na ang mga anak ay magkaroon ng fearful heart unto the Lord. Forever, mga kapatid, sa ating Panginoon. And that's the positive other side of fearful heart. Magkaroon ng takot, yes, sa Diyos, sa Panginoon. Hindi lamang minsanan, kundi panghabang buhay, mga kapatid sa Panginoon, at yan naman ang mismong ipinaparating ng verse 24 ng chapter 4 ng Joshua na pinaka-passage natin. Anong sinasabi ng verse na ito? Upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa na makapangyarihan ang kamay ng Panginoon, upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman. Kita natin yung consistency of that importance of teaching ministry, Christian education, na siyang tinatawag natin sa konteksto ng Christianity, mga kapatid, sa ating Panginoon. Yung bawat na ituturo sa mga anak at gayon din, lalo na kung paulit-ulit ay naikikintal sa kanilang mga isipan at nag-uugat sa kanilang mga puso at gayon din na kung saan ang nagiging bunga niyan. Yes, not only having that fear, the Lord your God forever, but even that continuing spiritual nurturement and development, mga kapatid, sa ating Panginoon, deep within at gayon din sa lahat ng larangan, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Di ba, sinasabi nga sa banal na kasulatan,
Ituro mo ang salita ng Diyos sa mga bata at yan ay kanilang tataglayin sa kanilang paglaki. Diba? Upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa na makapangyarihan ang kamay ng Panginoon upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman. Well, kapag nano-nurture ng salita ng Diyos, nano-nurture ng mga spiritual na mga bagay ang mga anak, siyempre gayo rin ng mga magulang. Hindi lamang yung tayo po ay may takot sa Diyos, kundi nandun din na kung saan ay meron din takot na kung saan ay makagawa ng kasamaan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ano pa ang isa pa na sinasabi doon sa verse 21, mga kapatid sa Panginoon, ng ating pinaka-passage mismo, Joshua chapter 4, at sila'y nagsalita sa mga anak ng Israel kapag itinanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating, anong kahulugan ng mga batong ito? Anong kahulugan ng mga batong ito? Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang monumento ng mga batong ito ng alaala, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na kung saan ay palagyan ito ay nagagamit. Yes, nagagamit upang sa ganon ay mapaalalahanan tayo mismo. Yes, especially to remind future generations patungkol sa pagliligtas ng Panginoon. At gayon din na patungkol sa grasya ng Panginoon na kanyang patuloy na ibinibigay sa kanyang mga tao. You see, mga kapatid sa Panginoon Diyos, not only telling us so that we continue to know and experience about God's power and about God's faithfulness and even His righteousness and goodness, mga kakaraid on sa Panginoon Diyos, kundi upang sa ganon, in the continuing remembrance of that stones, not only as a monument, mga kapatid sa ating Panginoon, kundi it frequently reminding future generations about God's salvation and His grace toward His people, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga tayo na mga mananampalataya sa panahong ito, well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, we can still choose certain things or certain places as memorials. Yes. Diba? Meron tayong mga ganyan. Halimbawa, namatayan tayo. Yes. Ang sementeryo at yung naging libingan ng ating mga minamahal sa buhay nagiging monumental stone in order to remember, yes, not only for the current but even for the future generation. At gayon din sa napakarami pang memorials, mga karayon sa Panginoon, to indeed commemorate. Yes, about the good things. Ang mga mabubuting mga bagay, ang mga mabubuting mga nangyari, at gayon din lalong-lalo na the good things God has done for them and for us, mga karayon sa Panginoon.
Sinasabi natin, inawit natin na God is good all the time. Yes, all the time God is good. Inawit natin, to God be the glory for what He has done for us, for what God has done in the past, for God has done for the future. Mga kapatid sa ating Panginoon, these memorials, mga ka-ride-on sa Panginoon, ng mga ito ang siyang nagbibigay din sa atin ng gabay. Yes, so that we can fully instruct our children. Yes, not only to remember, but more so of looking unto God. Yes, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. By looking unto God for guidance, upang magabayan, at gayon din ay upang matulungan. Yes, ang buhay ng ating mga anak at gayon din tayo sa lahat ng pagdadaanan ng buhay na ito habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang ating mga puso ay hindi lamang tayo na kung saan tinatalakay natin na a loving heart. Yes. Kundi nandun din a fearful heart na napaka-importante. Sino na ba ang tao na hindi ho nakakaranas ng panlulumot? Sino ba naman tao na hindi nakakaranas ng takot? Sino ba ng tao na hindi nakakaranas ng balisa? Kapag ang tao hindi na nakaranas ng takot, ng balisa at gayon din panglulumo, baga hindi na tao yan. Dahil ang ating mga puso nasasaktan din. Ang ating mga puso nabibigatan din, nanlulumo din, mga kapatid sa Panginoon. At sa gitna ng takot at panlulumo na ito at gayon din ng pagkabalisa, yes, napakahalaga na kung saan ang kontekstong ito ay napapangibabawan ng fear of the Lord. Yung takot natin mismo sa Diyos. Di ba sinasabi doon sa Psalms, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of ways and means. The fear of the Lord is the beginning of grace. The fear of the Lord is the beginning for us to become faithful and to become holy before the sight of the Lord. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, eka nga dun sa pinaka-keyverse natin sa verse 1 ng chapter 5 ng Josue na kabahagi ng Joshua chapter 4 verses 1 to 24. Nang mabalitaan ng lahat ng mga hari ng mga Amoreyo na nasa kabila ng Jordan sa dakong kanluran. At ng lahat ng mga hari ng mga Kanineyo na nasa tabing dagat, kung paanong pinatuyo ng Panginoon ng tubig ng Jordan sa harapan ng mga anak ni Israel, hanggang sila ay nakatawid. Nanlumo ang kanilang puso at sila'y nasiraan ng loob dahil sa mga anak ng Israel. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, yan ay magsilbing challenge sa atin, buhay natin sa araw-araw lumalakbay. Buhay natin sa araw-araw, meron tayong mga pinagdadaanan. Tumatawid tayo sa mga ilog ng buhay. Tumatawid tayo sa mga masasalimuot na ating lakbayin sa buhay na ito. Kung minsan, yes, o dili kadalasan ay nanlulumo din tayo.
Natatakot din tayo at nababalisa din tayo at nagkakaroon din tayo na kung saan nasisiraan tayo ng loob. Because of our particular experience. Because of the very challenging na pinagdaanan natin. Pero lalahanin natin lagi. Kung tayo po ay ang puso natin ay nakaugnay sa Diyos, kung ang puso natin sa estado ng kanyang pagiging fearful heart, in connection with the heart of the Lord, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, the negativity of fearful heart could be, overcame, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Because God loves us, because the presence of the Lord is with us, dahil ang Diyos ay gumagawa ng kababalaghan sa buhay natin. Yes, dahil ang Diyos na ito ay tinutulungan tayo mula sa tuyong lakbayan natin, mula sa ating mabibigat na mga pasanin sa buhay na ito. But if we continue to believing and having that faith in the Lord and entrusting everything unto Him, yes, mararanasan natin ang patuloy niyang pagkilos na kababalaghan sa buhay natin. Patuloy natin maranasan ang kanyang kapangyarihan, patuloy natin maranasan ang kanyang katapatan, patuloy natin mararanasan mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos. Ang kanyang patuloy na pagpapaala-ala sa atin, siya na siyang pinakabantayog ng buhay natin. Siya yung ating cornerstone. Siya yung ating buhay na bato sa buhay natin na nagpapatatag. Yes. At kapag tayo ay nakasalig sa Kanya bilang buhay na bato natin, mararanasan natin ang Kanyang pagliligtas. Mararanasan natin ang Kanyang patuloy na grasya. Mararanasan natin ang patuloy na kanyang pag-iingat at paggabay at gayon din ng kanyang pagtulong sa buhay natin sa araw-araw at sa tuwi-tuwina at gayon din na binibigyan pa tayo ng kakayanan upang sa ganon that all the covenant and the new covenant and the teachings of the Lord that Jesus can be extended to our children from one generation to another generation. Mga kapatid sa Diyos, hanggang dito na lamang tayo sa ating pagtalakay at sa susunod ang tatalakayin natin about courageous heart. Yes. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Well, ngayon po ay ating pong batiin ng ilang mga kapatid natin na birthday po nila sa araw na ito. Kapatid na Amy Sola ng Davao City, happy birthday. At gayon din ang kapatid na William Senal Collado na nasa Toronto, Ontario, Canada. Happy birthday. Deaconess Eden Makanlalay ng UMC dyan sa Batang Antipolo City. Happy birthday. Rodelio Santiago ng Malabon City, para naging membro natin ito dyan sa Batang Dampalit United Methodist Church way back 1987 to 1988. Yes, happy birthday. Laya Basilia, happy birthday. Pastor Romel Pagadwan Kalipdan ng Dilasag Aurora, happy birthday. Yes, ito po ay mula sa UMC. Marco Lauren Kabakungan ng San Miguel Isabela, happy birthday. Mary Allen na nasa Sydney, Ohio, happy birthday. Vanessa May Orseo ng Puerto Princesa City, Puerto Princesa, happy birthday po sa inyo. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid na ito na nagdiriwang ng kanilang birthday sa araw na ito.
Pero hindi lamang sila, kundi lahat po ng may birthday sa buong mundo, pati na Panginoon lahat po ng mga sanggol na isinilang sa araw na ito. Patuloy mo sila, Panginoon, na i-bless. Pangunahan ang kanilang mga buhay sa araw-araw at sa tuwit-tuwina at marami pa po, Panginoon. Ang darating pang mga taon na kanilang i-celebrate na hindi po sila makakalimot na magpasalamat sa inyo, Panginoong Diyos, magtalaga ng kanilang mga buhay. Ang iyong patuloy na protection, pag-iingat, pagliligtas sa kanila ay patuloy nilang maranasan at gayon din ang iyong grasya, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, patuloy po nila na maranasan sa kanilang buhay. Bless mo sila lagi, ang kanilang pamilyang kinabibilangan at gayon din marapatin mo na sila po ay nagtatagumpay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at gayon din happy birthday kay Bioli Borbe? Bote, yes. Yes. Bioli Bote ang asawa ng ating bishop. Yes. Bishop Eliezer Bote ng Aurora na Bishop Cayenne Valley Methodist Conference. Happy birthday kapatid na Bioli at gayon din ang kapatid na Jeremiah Owen Martin. Happy birthday. Kung ano po yung panalangin sa mga nauna, ay yun na rin po ang panalangin po sa bawat isa sa inyo. Hallelujah. Praise the Lord. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay. At mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin pinamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwit-tuwina. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin pinamahal, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday at mga sanggol sinilang sa araw na ito. Ito naman natin kanilang mga pamilyang ay nabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. And praise the Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po ay dumako sa ating panalanginan sa pagkakataon na ito. Yes, kapatid na Reverend Rosalinda de la Rosa. Yes,
ng United Methodist Church, partikular nakabahagi po ng Quezon City, yes, Philippines Annual Conference is, yes, na kung saan ay matagal din natin nakasama sa paglilingkod dyan sa bandang Quezon City District. At siya po ay merong pinagdadaanan na karamdaman sa panahon na ito. Hindi natin lang po anong kanyang karamdaman, pero masidhi yung prayer request para po sa kanya. Aming Ama at aming Diyos, kayo po ang nakababatid sa kasalukuyang kalagayan ng Reverend Rosalinda de la Rosa ng Quezon City District ng Philippine Annual Conference is sa ilalim po ng United Methodist Church. Kung saan man siya naroroon sa kasalukuyan, nasa pagamutan man o nasa loob ng tahanan, kayo po ang siyang nakababatid, Panginoon. At inyo pong pangunahan ang umaasikaso sa kanya, O Diyos, sa lahat ng medical procedures. Inyo pong i-bless. At higit sa lahat, Panginoon, siya bilang inyong abang lingkod ay kanyang maranasan ang kababalaghan ng inyong pagkilos sa kanyang buhay bilang iyong lingkod. Yes, Lord, we pray na malagpasan niya, Panginoon, ang kanyang pinagdadaanan patungkol sa kanyang kalusugan at karamdaman, and that allow us, Lord, that Jesus to claim and declare for her to be completely be healed, restored, recovered, and you will provide, O Lord Jesus Christ, the fullness of good health and wellness, and even to provide her spiritual and financial need, O Lord. In the mighty name of the living God in Jesus Christ, yan po ang aming panalangin para sa kamanggagawang ito, Reverend Rosalinda de la Rosa. Gayon din, aming Ama at aming Diyos, ang mga ipinapanalangin po namin na araw-araw na meron pong magkakaibang kalalagayan ng kanilang mga kalusugan pinagdadaanan, Panginoon, sa araw-araw. Katulad po ng kapatid na Marites Herman na nasa Japan, gayon din, aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Bernalis Grace Maoyao Roberts na nasa West Virginia, USA, ang baby na nasa kanyang sinapupunan. Gayon din ang kapatid na Gary Amarillo ng Quezon City. At gayon din po, aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Nori Bibat ng Cebu, Iason Espiritu Domingo ng Quezon City, Mirna Bennett ng California, USA. At gayon din po, aming Ama at aming Diyos, ang Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Ito ko sa Navarro ng Sito Balanga Bataan, pati na si Meryl Navarro, Trinaldo Navarro. Pastora Baby Bulgado at ng kanyang anak na si Connie Bulgado ng Caloocan City, Namnama Abelia ng Quezon City. Nanay Sophia Mercado at Nika Cruz Bagtas ng Bataan. Minerva de la Cruz ng Calaga, Batangas, Hyde Chan Pulido ng Calawag, Quezon, Doktora Pura Bawan ng Sitio Balanga, Bataan. Gayon din kapatid na Melita Celestina ng Talimaylan B ng Rizal. Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia. At gayon din ang kapatid na Angela Urizal Delio ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija, Lenlen Tangonan Lianyo ng San Mateo Isabela, Uncle Pedro Galliero Tangonan Senior dyan sa bandang Antipolo City, at sila mula sa Bacoor City,
Teresita Cabrigas, Rosmaria Magsila, Sani Peña Puerte, Bert Arellano at gayon din ang kapatid na Maria Carmena Serso at Isagani Pascua at gayon din ang kapatid na Shirley Liabria. At gayon din po aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Reverend Marvin Solayaw de Leon ng San Miguel, Bulacan, at pati na po aming Ama at aming Diyos, lahat po ng hindi po namin mabanggit na mga pangalan na nasa kalagayan po ng karamdaman, silang lahat, Panginoon, ay amin pong ipinapanalangin sa mainam, mas mabuti at kalooban mo para po sa bawat isa sa kanila, Panginoong Diyos. Nawain niyo pong pairugan ang aming pagsamo para sa ganoon ay makararanas sila, Panginoon, ng inyong kababalaghan, ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagkilos, ng iyong pagliligtas, ng iyong malubos na pagpapagaling sa bawat isa sa kanila at gayon din ng iyong pagkakaloob ng iyong grasya na kailangan nila sa pang-araw-araw, marapatin niyo. At yan ay aming claim, dinideclare. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Gayon din aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Timothy at Jonah Bachoco, na mahigit ng 2 taon na kanilang pagkasama bilang mag-asawa pero hindi sila nagkakaroon ng anak. Marapatin niyo, Panginoon Diyos, na sila po ay inyo pong biyayaan ng supling na kanilang mamahalin, na kanilang aalagaan, palalakihin at pagkakalooban na magandang kinabukasan sa darating na panahon at marapatin niyo, O Diyos. Gayon din aming Ama at aming Diyos, ang aming panalangin para sa aming kapatid na Jaime Anonical Celestina Jr. sa kanyang pagpunta sa New Zealand nitong May 26. Ang iyong pag-iingat, ang iyong pagliligtas nang makarating siya na malawalhati at pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang layunin ng kanyang pagtungo doon. And even to bless the whole family. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Gayon din aming Ama at aming Diyos, na panalangin din po namin ng kagalingan din ng mga nangyayaring climate change sa buong mundong ito. Nang bawat isa ay merong partisipasyon kung paano nabibigyan ng kalutasan ang lahat ng mga ito. And even O Lord that Jesus Christ, sa hindi pa natatapos na global pandemic, na ito po, Panginoon, ay sa maagang panahon ay matapos na ito ng tuluyan. Gayon din ang mga gerang nangyayari sa pagitan po ng Russia at Ukraine at gayon din sa bandang sa Middle East, lalo na sa Holy Land, sa pagitan ng Israel at gayon din ng Syria at gayon din sa mga pinag-aagawan na isla dito sa West Philippine Sea. We pray, O Lord Jesus Christ, for the stoppage of this war, na wala naman magandang patutunguhan. Yes, na o Panginoon, ng mga leaders ng mga bansang ito, ay tunay nga naman na itigil na nila ang digmaan na ito sapagkat napakaraming nasasawin na buhay. Napakarami ang nasisira. Kundi piliin na lamang, Panginoon, ang maayos at mapayapang usapan at gayon din ng ikagaganda ikaunlad ng bawat bansa, Panginoong Diyos. At gayon din ang pagrespeto at paggalang sa soberenya at gayon din sa tao. At pagsasaalang-alang sa karapatang pantao, aming Ama at aming Diyos. At gayon din sa kahalagahan ng buhay ng bawat isa. Yes, Lord Jesus, yan po ay aming ipinapanalangin.
Gayon din, Panginoon, sa napakaraming mga problema, napakaraming sakit ng lipunan na umaapekto sa sambayanan at gayon din sa bawat bansa. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ng lahat ng mga ito ay masolusyonan with your direct divine intervention, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, marapati niyo for the transformation of every nation at lahat po ng taong nakapaloob at gayon din ng mga leaders nang maging matapat at na maging mabuting katiwala at hindi po magnakaw at hindi po masyado na kung saan ay namumulitika kundi sinasalang-alang sa ikabubuti, kaganda, ikaunlad at ikaliligtas ng bawat bansa at gayon din ng mamamayan. Lord Jesus, gayon din ng patuloy namin panalangin sa buong pamilya ng mga lapitan dyan sa bandang Portal Nueva Ecija na kung saan ang libing ay mangyayari sa May 25 ng kapatid na Wilson Lapitan na pinsan ng Regional Bishop Joey Lapitan. Ang patuloy na kaaliwan ay inyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila, O Diyos. At gayon din ng biyayang kailangan nila, ang kalakasan kailangan nila, Panginoon. Hindi lamang sila, kundi lahat po ng nawalan ng mahal sa buhay sa daigdig na ito. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay inyo pong kasamahin sa buong araw na ito. Ingatan at iligtas, pagtagumpayin may sa katuparan namin lahat po ng mga gawain. At sa mga anak mong ito, nakabahagi po ng Ride On Ministry, may you continue to bless them all, to guide them, to empower them, and to allow them to experience the victory of life, the victory of all their work for the whole day and beyond. Yes, we thank you so much, and we ask for your forgiveness to all of our neglections and iniquities. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Kumusta kayo mga karaydon sa Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta ang pamilya ninyo? Kumusta ang iyong pangkalagayan dyan? Salamat po sa inyong pagkikibahagi sa Ride On Ministry. Salamat po sa inyong pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page. At gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Hallelujah! Alam niyo po ba mga karaydon sa Panginoon na kung saan ay karanasan ito na kung saan tayo po din po ay nanlumot na lungkot? Sapagkat nung linggo ba yun o Sabado? Na kung... linggo, no? Na kung saan ay nahalak yung ating Facebook. Lagang lakdalag at hindi magamit. Yes, buti na lang, kagabi, Kagabi at nabigyan ng solusyon ng kapatid na care upang hindi naman alam yung mga ganong kaparanan hanggang sa naayos uli sabagat ang sinasabi ng Facebook ay within 48 hours ay hindi mo magagamit. Yes. Ibig sabihin ay 2 days or beyond 2 days. Pero salamat sa Panginoon at gayon din nakumpuni at nagamit uli sapagkat kung hindi po nakumpuni yan, wala tayo ngayon, wala tayo bukas, wala tayo sa Miyerkules sa ating Ride On Ministry. God is good all the time at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At ngayon ay ating pong tungayan ng mga comments na niyo pong ipanarating sa Ride On Ministry. Sa pagkakataon na ito, mga kapatid, sa ating ma-shoutout sa kapatid na Nel Danunan dyan sa bandang California, USA. God bless the whole family at po kayo dyan sa bandang United States of America. Dito ka sa Navarro dyan sa bandang Sitobalanga, Bataan. God bless Navarro Clan. At gayon din lahat po dyan sa bandang Bataan. At gayon din atin din pinaparting shoutout sa ating Reverend Alex Bakling sapagkat siya po ang inirang na district
Yes, supervising elder ng Bataan South District ng West Middle PAC. Yes, congratulations, best wishes and prayer for your fruitful and victorious overseeing leadership na iyong gagawin bilang district supervising elder at gayon din i-bless ng Panginoon ng iyong pamilya at gayon din ang buong nasa sakupan ng Bataan South District. Hallelujah. Praise the Lord. How are you, my dear yes, Pastor Pablito Pulientes ng BNR Rizal? God bless the whole family. Pinagkakabalan mo at gayon din lahat po kayo dyan sa Binangon Rizal. God bless you all. Ang kanya comment, good morning po Bishop. Thank you. Good morning din. Gayon din, how are you, my dear Josie sa Pangilinan sa Laban ng Maria Aurora Province? God bless the whole family. Lahat kay Jan sa Batang Aurora Province. God bless you. Ang kanyang comment, good morning. God bless us all po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Buibudyo po ng puso. Buka ng tao na panata. Gayon din ang panalangin. Hallelujah. At gayon din, yes, mula sa ating kapatid na, yes, Pastoral Leonora Dato ng Sito Balang, Bataan. God bless the whole family at gayon din ang iyong napakabisi na ministeryo ng ginagawa araw-araw. Blessed Monday morning po Bishop Lito at Jean and Lola Bia and all Karaydon Ministry at kabiyaya sa Panginoon. Salamat po at tatahakin po muli namin ang panibagong linggo. Patuloy po kayong gumawa sa buhay ko, Panginoon. Yes, hallelujah. Thank you, blessed Monday din at gayon din God bless you all dyan. Hallelujah, praise the Lord at gayon din mula sa ating kapatid. Yes, medyo nagkakaroon po ng yes, Governor B. Vilma Domingo ng Pansol, Diliman, Quezon City, Metro Manila. God bless the whole family lahat kay Jan sa Batang Quezon City. God bless you. Ang kanyang comment, good morning po. Maraming salamat, good morning din at gayon din mula sa ating kabayan na Reverend Julio Santiago Sahagon. Diyan sa bandang Good Shepherd United Methodist Church ng Occidental, San Jose Occidental, Mindoro. God bless the whole family, your ministry, your congregation at gayon din lahat po kayo dyan sa bandang Mindoro, Oriental at Occidental. Ang kanyang comment na ragsaken na San Juan Lunes, Bishop Lito. Ilocano po yun. Yes, masaya at banal na Lunes, Monday, Bishop Lito. Yes, God bless you more and always and continue blessing others. Yes, puri ng Panginoon. Good morning din at God bless you dyan. At gayon din mula sa ating kapatid na Federico Villegas Cruz Senior ng Sito Balaga, Bataan. God bless the whole family. Lahat dyan sa Batang Bataan na kanyang comment. God bless us. Thank you. Likewise, WW po ng puso-puso na merong tagdalawang stars. Hallelujah. Ulihin natin ang ating payagayin din mula sa ating kapatid na yes, Komare, Digonis Merlin Catyu Sebastian. Alay mula dyan sa bandang Bungabong na Ibiza, nakabasig dyan sa bandang San Fernando City. Yes, Pampanga. God bless the whole family at gayon din sa iyo dyan, sa inyong kanaroon at gayon din na condolence sa pagpanaw ng inyong minamahal sa buhay at patuloy kayo na i-comfort, palakasin at pagkalooban ng pag-asa at biyaya na kailangan ninyo. Hallelujah at praise ang kanyang comment. Magandang buhay po sa lahat. God bless us. Thank you. Likewise. How are you, my dear kapatid na Achi? Marianita Pondo ng Cebu City, Cebu, Visayas. Hallelujah. God bless you. The whole family, your medical work at gayon din ang iyong ministry. Whole Word Friendship Prayer Brigade. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning Bishop Litangonan, Ma'am Jean at Ibiyet sa lahat ng Ride on Music. God bless all. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Pwede po ng panalangin Bulaklak ng Gumela at gayon din ng Bukanantaw, Bulaklak ng Sunflower at gayon din ng Pusa at Talbos ng Malunggay. Hallelujah. Yes, purihin po natin ang ating Panginoon at gayon din yes, mula sa ating kapatid at she added comments, shalom sa lahat, hallelujah. Yes, with same
emoji na meron kasamang peace, hallelujah, at gayon din ang Manang Makarya Karitero raon ng Barangay Tondol, Anda, Pangasinan. Kumusta kayo lahat dyan? God bless the whole family at gayon din lahat po kayo dyan sa bandang Pangasinan, partikular sa Anda. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga sa ating lahat, Bishop Ma'am Jean. Maraming salamat sa Ride-On Ministry. Welcome, thank you, mapagmahal na Panginoong Diyos. Love, care, prayer, always, Karitero raon, family, bless, Tondol, yes, Beach Christian Community. At bless lahat, by sambahan mo po, Lord. Bishop, maraming salamat sa prayer mo sa pamilya ko po, Bishop. God bless, isama ako. Prayer, Bishop. Masakit mga katawan ko po, Bishop, at ulo ko po. Bless po mga gamit na iniinom ko po. God bless us all. Praise God in Jesus' name. Amen at amen sa Panginoon. I love you all mga kapatid sa Ride-On Ministry, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Maraming salamat, Bishop, sa lahat. Welcome, thank you rin. At may the Lord continue to bless you, Manang Makarya Karitero raon. At ipagkaloob sa inyo ang lubos na kagalingan sa inyong nararamdaman sa panahon na ito at gayon din mapanumbalik ang mabuti at mainam na kalusugan at pangatawan. Ang lubos na kagalingan ay maranasan po ninyo ang kalooban ng Diyos at gayon din ang paghahari ng Diyos, pamatnubay ng Diyos sa inyo at gayon din sa buong pamilya at sa lahat ng nilalaman ng inyong prayer request at ng inyong pagpupuri sa Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa Panginoon. At gayon din napakaraming mga puso at mga panalangin puso, panalangin puso, panalangin puso, panalangin puso. How are you, my dear, yes, Reverend Bernabe Maoyao, at ng iyong mahal na asawa at gayon din ng iyong anak na si Bernales Grace Roberts at ng kanyang asawa si Jerry Jan sa bandang West Virginia, USA. God bless the whole family. Gayon din ang baby na sa kanyang sinapupunan. At gayon din lahat po kay Jan sa bandang Maryland, USA. God bless all. Ang kanyang comment, mapagpalat magandang umaga po, Bishop. Maraming salamat pong muli sa mabiyayang mensahe ng buhay sa lahat, lalo sa mga ka-Ride-On Ministry. More blessings flow to everyone. God bless po. Thank you very much. Likewise. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din natin comment muna sa kapatid ng Manang Makarya Karitero roon. Lord, maraming salamat sa binigay mong blessing na ulan sa amin. Nabawasan ang sobrang init po, Lord. Thank you so much, Lord. Yes, we must be thankful unto the Lord. Hallelujah. We debo po ng mga panalangin. Tunay nga naman, ang ito nakaliban ay napakalakas po ang ulan at nadiligan at gayon din na yes, napaliguan ng mga halaman at gayon din tayo po ay naibsan sa init ng panahon. Hallelujah. How are you, my dear kapatid na yes, Mirna Binzon ng Caloocan City, Manila. Yes, yes, ang kanyang comment ay emoji po ng puso-puso today po. With emoji po ng panahon, gayon din ang emoji ng blessing. Hallelujah. Gayon din mula sa ating kapatid na Teresa Herman ng Baguio City. God bless the whole family at lahat po kayo dyan sa bandang Baguio City. Ang kanyang comment, blessed morning, Bishop and family to all. Ka-Ride-On Ministry, keep safe everyone. God bless us all. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Pwede po ng kaway-kaway at gayon din ng puso, panalangin, puso, panalangin, puso, panalangin, puso, panalangin, panalangin, puso, panalangin, puso. Yes. At comment mula sa kapatid na Reverend Bernabe Maoyao. Amen at amen po, Bishop. Tunay na gumagawa ng mga kababalaghan o himala sa buhay ng bawat isa na siya lamang ang dapat na purihin at pasalamatan. Praise God sa mayang mensahe po. Yes, puri na Panginoon, to God be the glory at gayon din. At comment mula sa kapatid na Pastor Leonardo. Bishop, maraming salamat po sa inyong panalangin sa akin. Lubos pong naparangalan ng Panginoon sa mensaheng kaloob po niya sa Mangaldan, Pangasinan. Yes, welcome to God be the glory. Hallelujah. Gayon din natin comment muna sa ating kapatid na Teresa Herman. Amen at amen sa Panginoong Jesus. Pwede po ng panalangin. Purihin po natin ang Panginoon. Gayon din
Added comment mula sa kapatid na Diyos, si Rose Evangelista sa Liben. Amen po sa napakayamang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much to God be the glory. Bibigyan pa ng panalangin mo ka na daw puso at gayon ng panalangin. How are you by there, kapatid na Augustine ng Sito Balanga, Batan? God bless the whole family at gayon din lahat po kayo dyan. God bless you all. Ang kanyang comment, emoji, yes, ng sending hugs with the puso. Thank you very much. Sending hugs to sa inyong lahat dyan. At gayon din na kanyang added comment. Mabiyaya at mainit na umaga po, Bishop, Jean, and Lola B. Hallelujah. Binabi po ng puso at gayon din na bulaklak at gayon din ng emoji ng panalang mukha ng tao na panatag. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yes, gayon din mula sa ating kapatid. Yes, Ben Caballas. Yes, ng Caloocan City, Manila at gayon din dyan sa kanyang kinaroroonan, sa kanyang trabaho. Yes, hallelujah. God bless you ang inyong mga kasamaan. Gayon din at kay dyan sa construction. Ang kanyang comment, di ka pumunta, Bishop, anniversary ng First Maligaya Church. Masayang araw kahapon, sama-sama kaming kapatiran na pinangunan ni Pastor Bea. Salamat at Pastor Tim at sa pamilya ng lahat. Nabusog kami sa salo-salo namin at masarap na Milas Lechon. Minom muna tayo at masarap na Milas Lechon. Hallelujah. Lechon baboy. Sa awa ng Diyos, sa blessing na hiniling ko po at sinama mo ako sa prayer mo, palagi natupad ko po ang pangako ko kay Pastor Tim. Hallelujah, praise the Lord. Sa lahat po ng mga answered prayers, hallelujah, we praise and we thank God. Sa lahat po ng mga pinagaling ng Panginoon, sa lahat po ng pinagkalooban na work ng Panginoon, sa lahat po ng tinulungan ng Panginoon dahil sa problema, sa lahat po ng pinagpala ng Panginoon, yes, sa iba-ibang kadahilanan, yes, purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, happy anniversary po sa First Maligaya Methodist Church. Yan sa Batang Maligaya Village ng Caloocan City, Manila. May the Lord continue to bless this church, the whole congregation at lahat po ng mga member dyan at gayon din ang ecclesiastical board ng church na ito. Ang pala ng Panginoon, gayon din ang buong community at gayon din ang church ay manganak at patuloy na lumago at maging matatag. In Jesus' name, amen sa Panginoon. Gayon din natin comment mula sa kapatid na Teresita Herman. Salamat po sa Panginoon at naibalik yung Facebook. God is good all the time, always. Amen. Binabi po ng kaway-kaway at gayon niya panalangin po sa panalangin puso. Hallelujah. Oo nga po, salamat natin. Praise the Lord. Hallelujah. Ulihin natin na maraming salamat po sa lahat po ng mga comments. At gayon din po sa lahat po ng manonood pa ng live streaming na ito pagkatapos po ng ating live. Saan pang kayo naroon dyan sa bandang Luzon? God bless you all. Dyan sa bandang Visayas, God bless you all. At gayon din dyan sa bandang Mindanao, God bless you all. Sa buong Pilipinas, God bless you all. Gayon din sa iba-ibang mga bansa, God bless you all. Mga overseas Philippine workers, God bless you all. Well, ang ating matingkad na pagpasalamat sa ating Panginoon sa Kristo at gayon din sa Holy Spirit at gayon din ang Diyos, amang nag-iisang Diyos na hayag po sa tanong persona, pero isang Diyos at gayon din ang libo-libo di mabilang ng mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan at gayon din ang buong kaharian ng kingdom ng ating God. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Kingdom favor sa badi sa atin, kingdom peace sa badi sa atin, kingdom love sa badi sa atin, kingdom joy sa bawat isa sa atin, kingdom faith sa bawat isa sa atin, kingdom hope sa bawat isa sa atin, kingdom victory sa bawat isa sa atin, kingdom overflowing grace sa bawat isa sa atin, kingdom fruitful and victorious 2023 and beyond sa bawat isa sa atin. Hallelujah at praise the Lord. Puri na pa yun ang abang lingkod ng Panginoon at pansamantang papalan po sa badi sa atin. Mula episode 1049 tungo sa marami pang episode na ating harapin mula Lunes hanggang Biyernes ng umaga. Hallelujah at praise the Lord. May we accomplish the work that we ought to do for the whole day. Na masaya, na merong katagumpayan, merong kapayapaan at gayon din na may pagpupuri at pagpasalamat sa Panginoon. Babay po sa bawat isa sa atin at sa muling pagkikita at shalom sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise the Lord.